MVP, a winner. Who am I? Am I what I do? An artist? An accountant? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I'll always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I'll always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am and embrace His identity in me, I'll find the freedom to live out all He has planned for me. God calls me His child. He says I am wise and restored, that I'm a brand new creation in Christ. I am chosen and holy and blameless before God. He calls me His masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus, my Savior. And when I see myself the way God sees me, I walk with confidence because I trust the one who answers the question. Amen. Nakakain na po ba? Nakapag-breakfast na? Gising na po tayo. Para sa ating second topic, para sa ating third topic, sowing the best. Amen? Sino po ba dito yung mga plantito at plantita makaka-relate sa ating ditong topic natin? Naalala ko po nung time na pandemic, no? Nauso po. Doon po umusbong yung mga plantito at plantita kasi wala silang nagagawa sa labas. Only sa bahay lang nila, yun lang ang pinagkabisihan nila, ang pagtatanim. Tama po ba? Pero the Bible can give lots of fruits to harvest. But before you can harvest, you need to plant a seed. Amen? Kung walang itinanim, walang aanihin. It is the same principle na sinasabi sa atin ng Bible. Kung gusto mong umani ng mabuti, ano ang ating itatanim? Mabuti or kabutihan. Good seed is equals to good fruit. Sabi sa Galatians 6 verse 7, do not deceive yourselves. No one make a fool of God. You will reap exactly what you plant. Amen? Ang sabi, you will reap exactly what you plant. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. At ito rin ang principle na ginagamit sa atin ni Satan. Sa papaanong paraan? For us to plant less and bad seed, kaya ang resulta ay harvest natin. Kaya hindi nakapagtataka minsan, ang mga Kristiyano o ang mga iilan Kristiyano ay hindi nagiging mabunga. Minsan, mabunga nga lang. Alin po ba tayo doon? Siyempre, doon tayo sa nagiging mabunga. Amen? Paano tayo makakapamunga? Sabi sa John 15, verse 5, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So ano ang kailangan nating gawin? Remain and instill in Jesus. Manatili tayo sa Kanya habang tayo'y nagtatanim. Amen? Our Father in heaven wants the best for you. Wants the best for us. Ang Panginoon, ang gusto niya is yung the best para sa atin. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Naalala ko itong Jeremiah 29:11, ito lang talaga nung college days ko or nung nag-aaral ako, ito lang yung verse na alam ko. Tsaka sa tuwing na, kung ano po ako ngayon, yun po yung dahil sa plano ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Ito lang po yung pinanghawakan ko. At tama naman po, nasunod naman po talaga ang plano ng Panginoon. Dumaan man sa mga lubak-lubak o pagsubok, but still, maganda pa rin yung plano ng Panginoon. Amen?
Okay. How to sow the best? Pakisabi nga po sa ating katabi, handa na ba tayong magtanim? Amen. Ano po ang sagot? Okay. Sabi, okay. Number 1, we plant positive attitude. Sabi sa Matthew 7, verse 17 to 18, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. 18, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Hindi may tatanggi na minsan nakakapagtanim tayo ng mabuting buto, meron din naman yung mga masasamang buto. At pareho kapwa itong nagbubunga. Pero syempre, so we need to plant a good and a positive attitude. Mas mabuti nang magtanim tayo ng mabuti at maganda para umani tayo ng mabuti at maayos. Amen po? Amen. Minsan gusto mo nang sumuko, pero sabi sa Bible, Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ, Him, kanino? Kay Jesus, who give me strength. Diba? Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin upang hindi tayo manghina. Or minsan, nakakaranas tayo ng panghihina, lalo na kapag yung time na nag-harvest tayo, kunyari, yung kamag-anak natin or kaibigan, nagtanim tayo sa kanila, pero parang naisip mo na parang hindi ata masyadong maganda yung natanim ko sa kaibigan ko. Pero huwag tayong sumuko. Ang Panginoon ang magbibigay ng kalakasan sa atin at doon sa pinagtaniman natin. Amen po? Amen. To have a positive attitude, sabi sa Philippians 2 verse 5, your attitude should be the same as the Christ Jesus. Amen? Ang attitude natin ay dapat kawangis na katulad sa ating Panginoon. Your attitude control your life. Attitude creates the way you feel about people and situation. Kaya kung gusto nating maging maganda ang ating pag-iisip, dapat gayahin natin kung paano mag-isip ang Panginoon. Amen po? Amen. Number 2, we plant integrity. Integrity is a big word. Siyempre, masyado itong mabigat. At natutunan ito ni Apostol Paul. Sabi sa Titus 2, verse 7 to 8, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show your integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Walang masasabi sa iyo ang tao if meron tayong integrity or integridad. Amen? Okay. Set them an example by doing what is good. Tulad na nga lang ng mga bata o mga children, they are good imitators. Kung ano ang nadinig nila, sa pandinig nila, yun ang tama. Example, si Ashana, nakarinig siya sa akin. Pag sumisigaw ako, feeling niya, syempre, mali yun. Pero dapat, bilang meron tayong bata, dapat maging set tayo ng example, good example. Hindi nila tayo dapat nakikita na gumagawa ng masama. Kasi kung ano tayo, yun din yung nakikita ng bata. Or yun yung magiging kalalakihan ng bata. Gaya dapat laging tama ang ating ipinapakita sa kanila. Ganon din sa mga batang Kristiyano. Kung ano ang nakikita nila sa inyo o nakikita nila sa atin, tulad sa church, ay yun ay gagayahin nila. So kung ikaw na palasimba, yung mga batang Kristiyano, magiging palasimba. Kasi nakikita nila sa iyo na, okay to si sister, maganda yung niya, gano'n, di ba? More on positive yung nakikita nila, di ba? Amen. Mas maganda na yung nakikita nila yung magandang positive traits kesa sa mga bad traits. Amen po? Sabi nga sa quote, integrity, the choice between what's convenient and what is right. Ano nga ang gagawin natin o pipiliin natin when it comes in integrity? Yung tama ba
o yung convenient para sa atin? Okay. Sample po meron tayong tanong dito. Ang sabi, answerable by yes or no. Ang sabi, do you come early in church? Di ba? Anong sagot? Yes. Yes or no? Yes. Okay. Do you overeat? No. Do you skip breakfast? Yes. Okay. Yun po yung mga example ng discipline. Number 3, we plant discipline. Sa larangan ng discipline, ipapagawa sa inyo ang mga bagay na hindi mo nakakayang gawin. It is a training or a test para sa sarili natin. Yun nga po, tulad na kanina, ang tanong, do you sleep early or do you sleep late? Do you sleep early? Do you sleep late? Okay. Do you spend money, not yours? Yun. Do you fix your bed when you wake up in the morning? Yes, okay. Do you pray? Amen. And lastly, do you brush your teeth every day? Yun. Dapat, yun yung discipline eh. By this discipline, mga simpleng disiplina lang sa sarili natin, dapat nagagawa natin. Kasi how much more yung gustong pagdisiplina ng Panginoon sa iyo, di ba? Mas mabigat na yon. Ito ay mga house rules kung saan doon sa bahay natin ginagawa. Paano pa kaya sa labas? Sabi sa Hebrew 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay dinidisiplina ng Diyos. Amen? Anak po ba tayo ng Diyos? Willing po ba tayo magpadisiplina sa Panginoon? Amen. Thank you, Lord. Sabi po sa Hebrews 12 verse 8, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not the true son. Amen? Kaya dapat magpadisiplin tayo sa Panginoon. Kasi anak tayo ng Panginoon eh. Ang tanging magdidisiplina sa atin ay ang Panginoon, pangalawa ang ating mga magulang. Amen po? Amen. Number 4, we plant spiritually. Spirituality. Okay. Question, are you spiritually disciplined? Amen. Tayo ay nasa spiritual battle. Nakakaranas tayo mga spiritual battle kapag nasa labas tayo. Ang tanging pangahawakan natin ay ang mga ating trainings na nakukuha from church, sa school, sa bahay, di ba? It will keep you alive. Tatanungin ka ng Diyos, where is your training? Di ba? Nag-training ka ba? Umatin ka ba ng discipleship? Umatin ka ba ng care leaders, umatin ka ba ng care leader session? Umaating ka ba ng Wednesday? Yan ang mga training natin. Umaating ka ba ng prayer meeting? Di ba? Yun ang tatanungin ng Panginoon sa atin. Dapat nagtatanim tayo sa mga bagay na makalangit. Amen po? Amen. Where is your discipline? Sabi sa Galatians 6 verse 8, if you plant in the field of your natural desires, from it you will gather the harvest of death. If you plant in the field of the Spirit, from the Spirit, you will gather the harvest of eternal life. Dapat, kaya ng sinabi kanina, nagtatanim tayo ng mga makalangit at hindi sa mga makamundo. Makalangit o spiritual na bagay. Amen po? Amen. Magtanim tayo sa mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na ngayon. Salamat sa mga kapatid natin na tumugon sa ating Right Decision Retreat. Sabi nga po kanina ni Pastor, in your right decision, isang decision mo,
makakasama mo ang Panginoon, makakapiling mo, makakapagtanim na ang Panginoon sa puso mo. Huwag mong hayaan na hindi magbunga yan. Hayaan mo ang Panginoon ang tumulong sa'yo. Amen? Magkita-kita po tayo sa Sunday. Amen po. Ipagpatuloy natin ang ating right decision. Lahat ng mga nakatanggap sa Panginoon, magkita tayo this Sunday. Amen po. Number 5, we plant a correct image. We are created in the image of God. Amen po. Gawa tayo sa kawangis ng Panginoon, hindi kung sino man ang gumawa sa atin, ang Panginoon lamang. Sabi sa Genesis 1 verse 26, Then God said, let us make man in our image, in our likeness. Also, Genesis 1 verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them, babae at lalaki, ang kamukha ng Diyos. Amen po. Taas nga po lahat ng babae, lahat ng lalaki na kamukha ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. At sabi rin po sa ating Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made your works. Your works are wonderful. I know that full well. Diba? Kung may magsasabi sa iyo ng pangit ka o panguka o maitim, hindi ka kaputian, di ba? Pero nagkakamali sila kasi hindi nila kilala ang naglikha sa iyo, di ba? Sino ang lumikha sa atin? Ang Panginoon. Amen. Sabi sa kasabihan, the beauty lies in the eyes of the beholder. Depende sa tumitingin. Kaya sabihin sa katabi, may pag-asa tayo. Amen? Magjo-joke lang po ako para magising po tayo. Totoo po to. The beauty lies in the eyes of beholder. Nasa tumitingin po yun. Kasi paningin ko po sa asawa ko si Chris Evans. Promise po, simula po talaga. Opo, siya po ay tall. Pasado po tayo sa tall, dark, and happy. Pero for me, he's handsome, di ba? Spiritually, tsaka sa kaloob-looban, para sa akin, gwapo talaga ang asawa ko. Chris Evans yan. Amen? Amen. Our standard is God's standard, hindi worldly standard. Amen po? Amen. Dapat ang Panginoon, kung ano ang standard ng Panginoon, yan ang standard natin. Kaya sabi ng Panginoon, anak, dapat ang kukunin mo makakapartner o makakasama sa buhay, syempre, dapat yung standard ng Panginoon. Ang unang-una ay mahal ang Panginoon. Amen po? Mahal ang Panginoon kasi ang pagmamahal niya sa Panginoon, it will follows, di ba? Amen po. Kasi kapag may takot ang ating mga partner o ating mga kasama sa buhay, may takot sa Diyos, it will follows, di ba? Amen? Amen. Sabi po sa Psalms 139 verse 17, how precious to me are your thoughts, O God. How vast in the sum of them. Mas mahalaga dapat sa atin yung sinasabi ng Diyos kaysa yung sinasabi ng iba. Amen po? Amen. God doesn't change your situation when He's trying to change your heart. Amen po? Kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin in the future. Kaya dapat magtanim tayo ng tama at magtanim tayo kasama ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Handaan po natin, hindi po pwedeng magtatanim ka lang. Gusto mo, i-invite mo lang yung kaibigan mo o best friend mo, kasama mo sa trabaho. Dapat may continuation. Ipapanalangin mo siya, ilalapit mo siya sa church, diba? I-invite mo siya every gathering sa ating church. Amen po? Magtanim tayo ng mabuti para umani po tayo ng mabuti. Amen po? Amen. So, last verse, John 15 verse 5.
I am the vine, and you are the branches. If a man remains in me, I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Malayo sa Panginoon, wala tayo, di ba? Dapat lagi nating kasama, and still dapat kahit anong maging pagsubok o dumaan sa atin, lagi nating kasama ang Panginoon. Huwag tayong hihiwalay kasi yung malayo na nga yung Panginoon, nagkakagulo na eh. Ang dami ng problema eh. How much more, di ba? Dapat lagi tayong pananatiliin natin ang Panginoon ay kasama natin. Amen? Manatili tayo sa Kanya because God wants the best for us. Amen po? Sabi po sa ating Macarius Challenge, ano po? Sabay-sabay po natin basahin. Sow the best for Christ. To God be the glory. Stay super blessed. Stay Macarius in Christ, in Jesus. Amen.